Hi guys, kumusta po kayo? Narito po ulit ako para sa follow-up video na referring dun sa unang video review ko sa Mavic Mini. This time, napalipad ko na siya ng maayos. Kung mapapansin ninyo, hindi na naglalag tulad nung dati. Sa simula pa lang, putol-putol na, pero ngayon maganda na siya. Salamat sa lahat ng mga nag-comment do sa unang video ko, do sa mga nag-suggest na kanila mga nalalaman kung ano yung mga pwedeng gawin. Sinunod ko yung mga sinabi ninyo at yan ang result. Shout out sa mga names ninyo. Lahat ng mga nag-comment sa YouTube. Si Spy Aero, ang sabi niya, meron lag pagka may screen recording. Tama siya, pagka pinipindot ko yung record, napapansin ko nag-i-stop yung screen recording, then nagko-continue. Nagkakaroon ng lag at saka pagka nag-save. Ganyan din kay Team Lakbay, sabi niya gumamit ng modified antenna. Kay Van Pascual, nagsuggest siya na gumamit ako ng manual channel. Although gumagamit siya ng automatic, pero sabi niya try ko gumamit ng manual. Si iMic1, sabi niya i-turn off ko yung wifi. Yung isip ko kung anong wifi yung ita-turn off ko, yung wifi ba ng kapitbahay? Pero hindi, tinurn off ko yung wifi nung iPad. Naka-airplane mode, so naging okay rin siya. Si Jim Delphine, sabi niya i-free up ang space ng iPad. So, in-off ko lahat ng mga running apps. Tapos, nagbawas ako ng mga nakasave na memory. Nakatulong. Suggest niya. Maraming salamat. Ganon din kay Alan Resurrection. Nag-comment siya sa FB. Sabi niya, gumamit ako ng 5.8 GHz. Tapos, gamit ako ng parabolic na reflector. So, okay din siya. Bali, ang natutunan ko dito ay meron dalawang dahilan kaya naglalag ang video feed ni Mini. Ang isa dahil sa signal interference at yung isa naman dahil sa phone or sa iPad na gamit bilang monitor. So, pag-usapan natin yung sa signal muna. Si Mavic Mini ay, lalo na ito gamit ko is CE model, ay meron lamang range na 500 meters para sa 5.8 GHz signal. At kung naka 2.4 GHz naman ay umaabot siya ng hanggang 2,000 meters or 2 kilometers. Mas malayo siya kaysa sa 5.8. Kaya lang, maraming mga Wi-Fi systems ang nasa paligid na gumagamit ng 2.4. Kaya takaw sa interferences. Mas okay yung 5.8. Yun nga lang, mas maiksi ang range niya sa 500 compare sa 2,000 meter ng 2.4. Ayun na naman, lulusot na naman to. Okay, so yan na yun, naka-mode P. Okay, so okay yung signal niya dyan, hindi siya nawawala. Okay, tapos sunod na itatry niya yung sport mode. Ito, sport mode naman. Mas mabilis. May nabasa rin ako na ang sabi, wag daw masyadong mabilis kasi naiiwan or tatangay ng hangin yung signal. Tingnan niyan. Bigla siya naglag or naiwan yata doon sa puno yung signal eh. So, wag masyadong mabilis. Pag naka-sport mode, bagalan ng konti para wag magkaroon ng lag. Kasi naka-design lang kasi ito sa mga personal travelers or mga vlogger. Hindi masyadong nagsushoot ng malayo. So, ito yung settings na gagawin. So, sa transmission, ayan, isuswitch sa transmission, then naka-manual. So, ang pinili ko yung limang green na dulo. Nakita niyo yung pinakadulo may red. Ang pinili ko is yung pang-una. Okay? So, yun yung ginamit ko na 5.8 signal. Then, yung mga apps ko, yung mga running apps ko, i-close ko lahat. Yan, isa-isa, inalis ko sila lahat. So, ang itinira ko lang is yung DJI Fly, yung app ng Mini. Tapos, idadagdag ko rito, binago ko rin yung sa settings ng camera. Merong advanced settings dyan eh. Shout out kay Sir Brother Maynard. Nag-mention ako. Okay, so dun sa recording ng cache file. Saan ba yan? Yan, sa bandang ilalim, meron dyang cache file. Naka-off siya. Kasi pagka naka-on yun, nagre-record siya ng cache file. So, kumukonsume siya ng memory. So, mas mainam na naka-off siya. Okay, ngayon, dito ay magre-range test ako. Kung makikita nyo, yung antenna ko, meron nakakabit na parabolic. Yun, yung reflector. Range booster ang tawag na iba.
So, titingnan natin kung gaano kalayo. Napansin niyo, nag-lag ng konti nung i-press ko yung record. Sa screen recording yan. So, gumamit ako ng sport mode, pero hindi ko siya masyadong sinagad para hindi mag-lag yung video feed. So, titingnan natin kung gaano kalayo yung maaabot nito. Naka-parabolic antenna. So, nasa na? 120 meters. Okay, diretso pa rin, 160. Abot na ng 200 meters. Okay, dahan-dahan ko rin siyang pinatataas. Nasa 35 meters na ang height. So, almost 300 meters. Yan. So, okay pa rin ang signal. Aabutan ko na rin yung 400. 300. Yan, 400 na. Then, aabot na ako dun sa 500, which is the maximum distance ng 5.8. Tingnan natin kung malalagpasan ng signal ko dahil meron akong ginagamit na parabolic. So, nalagpasan ko na pala. 540. Yan. Okay, 60. Okay, abot pa ako ng 600. Pero meron na indicator na weak signal. Okay. Yan, medyo naputol na siya. Naglag na siya. Tingnan natin kung ano yung pinakahuling magiging registered na distance. 700 meters. So, naputol na siya. At, ayun, nawala na ako. Okay, kumunik uli. Pero hindi na, wala na. Ano na yan? Putol na talaga. Hindi na. Okay. So, ayan. Hindi natin alam kung ano nangyari sa kanya. Ito yung mga segundo na nakakatakot eh. Yung hindi mo alam kung ano nangyari sa drone mo. Babalik pa ba o hindi. Yan, no? Di ba? Ang tagal-tagal. Ito yung mga pinakamahahabang segundo na mga nagpapalipad ng drone. Iniintay nila, katingin sila sa langit. Asa na yung drone? Babalik pa ba siya? Walang signal, wala kang nakikita. Hindi mo alam kung ano nangyari. Baka sumabit na siya sa linya ng kuryente or baka may saranggola, may tali, nasabit ka doon. Okay, bumalik. Nasa 500 meters. Okay, pasok ako sa range. Lagpas actually, 500 eh. Okay, 400. At returning home siya. So, eto, kung i-cancel mo yung RTH, mas mapapalipad mo siya ng mabilis kasi naka-sport mode. Pagka kasi naka-RTH ka, kahit naka-sport mode, hindi siya lilipad as sport mode. Ilipad lang siya kung anong design na ginawa ng DJI sa kanya para bumalik, kung ano yung speed. So, 200 meters at pabalik ka. Okay na uli yung signal, walang lag. 'Di ba? Malinis yung signal niya. Hindi katulad nung nakaraan, talaga naman hindi maintindihan. So, nasabi ko yung mga settings ko kanina. Yun lang yung gawin niyo para ma-improve niyo yung signal na inyong Mavic Mini. Okay. So, pagbalik, tetestingin uli natin siya. Pero ngayon, ang gagawin natin, tatanggalin ko yung reflector o yung range booster. Titingnan naman natin kung gaano kalayo yung distance na maaabot niya. Ayan, tinanggal na ang range booster. Okay, so ngayon, stop muna yung record. Pupuno yung memory. Hindi na, diretso na. Okay, so nag-start na uli. Okay, nasa na? 60, 70. Okay, 100 meters. May screen recording pa. So, nasa 200 meters na. Okay, medyo naglalag na siya agad ngayon. Huminto na. 300. Wala pa. 290 lang. Almost 300. Okay, kumunik pala uli. Okay, mukhang stable naman. Okay, sige. Pwede pang idiretso yan. Dahil mukhang hindi naglalag yung signal. So, itutuloy pa natin. Okay, tingnan kung hanggang saan pa yung kaya niya. 370. 400. Oops. 500. Kaya ba 500? Parang hindi na. Wala na. Naputol na tuluyan. Okay na naman tayo.
Return to home na naman ito. Okay. Ako kasi pag nagpapalipad, hindi ako nagre-rely sa return to home eh. Lalo na ang nililipara mo, hindi ka familiar na lugar, medyo nakakatakot yun eh. Okay, yan. Hindi mo alam kung babalik pa ba o hindi. Huwag kayong magpapalipad ng drone ng malayo, lalo na kayong hangin is palayo sa inyo. Kasi mahirap mag-return to home ang drone pagka palayo. Hanggat mari, kung ilalayo nyo yung drone, tingnan nyo yung hangin is kung papunta sa inyo ang direction. Kasi kung magre-return to home siya, at least hindi siya mahihirapan. Kasi pag hindi niya kaya mag-return to home, ay doon na lang siya. Abutan na siya ng low battery. Yan, kumulik na siya uli at 300 meters. So, mas maigsi yung range kasi walang range booster. So, effective pala talaga yung range booster. Gumagana pala siya talaga. Okay, yan. Naging stable na uli yung signal niya. Okay. Okay, so dyan po natatapos yung aking munting range test at saka konting settings, mga tips kung paano mapapaganda yung signal na inyong Mavic Mini. Sana po ay may natutunan kayo or may napulot kayo dito sa maiksing video na ito. Bago tayo matapos ay isang maiksing video muna. Ito yung gustong gusto na marami eh. Okay. May pusa. Oops. Oops. Okay, simpleng video lang. Katuwaan lang ang mga bata. Request nila kanina yan eh. Diba? Yan. Medyo naglag. Pero okay lang. Kita pa rin. Na-manage pa rin. Yan. Diba? Yun lang. Wala na rin akong memory card. Insufficient SD card. So, hindi na mare-record. Paano yan? Mabuti na lang naka-screen recording. Kahit paano, may na-save. Okay. So, maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli po. Next time, ang ipopost ko naman mga beauty shots, mga cinematic shots ng Mavic Mini. Sana po ay huwag kayong magsasawang manood sa aking munting kaalaman sa pagpapalipad ng drone. Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye. Bye-bye. Haru. Si Golden Hashkal.